third room or masters ang tawag. So, yung ginagawa sa CR, yan, na-retile na nila lahat bali. So, kailangan namin i-check kung may mga sirang tiles pa para maayos eh. Kaya ito, may sirang tiles dito. Kaya mapalitan din. And then, ito, basically, itong bathtub, inayos nila ito bale. So, bagong water lining din sa bathtub. Tapos may water heater din ginamit, shower heater. Ito yung multi-point. Yun yung para sa bathtub. Yung shower heater naman para sa dito sa shower mismo, ito, single point naman. Hindi nila ginawang isa para sa dalawa. Hinulay nila. So, ang tanong na yun dito kung pwede na ba ito magamit, hindi ko pa alam. So, yun yung question mark. Pero definitely, ito, hindi pa ito magagamit. May missing part pa ito. Ito, di ko rin alam kung pwede nung apakan. So, kailangan itanong. Pero most of the time, pag gumagawa sila, sinasuggest nila wag unang apakan para hindi lumubog. So, marami sila, ito, mga power samples na palitan nila. Kailangan ma-check kung iba pang portion tapos na kailangan palitan. Biyak ba ito? Biyak nga. Palitan din ito. Itong kailangan tanggalin ito. So, ito yung blanch yan. Madumi. Ito namang masters, ito yung next na kailangan ayusin yung yung varnish. So, kailangan i-grind to. Sa sahig. I-sanding basically. Tapos yun nga. At kung yung mga next steps. Yung mga trabaho dito malaki to eh. Ito naman yung second room. So, yung CR na second room, ito, gawa na to eh. Yung nga lang, nung nagsanding, pumasok yung mga dumi dito na naman. Yun. So, kailangan walisin to. Yung gamit ng kapatid ko. Ito, tapos na rin yan, hindi lang namin nasubukan. So, gaya ng kabila, dapat subukan din. Tapos ito yung pinaka-main na kwarto. Kailangan testing to. Kailangan, pag natapos wala lang susubukan. Pero ang ginawa dito bale, tinanggal yung varnish. Mapansin ko, wala. So basically, ang dami siyang nirepair dito. Ano raw to? Yung mga sahig dito, natatanggal. Kaya kailangan pa niya idikit ulit. Maraming natanggal. Kasi matagal itong nakasara ng kwarto. So, itong kwarto na isa tong kwarto na paint and everything na. So, isang tingin, napakadumi. Diba? So, hindi ko na ano kung binlower namin kung maayos pa. If not, repaint talaga to. At yun ang basically na tingin ko lessons din dito. Diba? Sa lahat ng nangyari. Although masaklap na lessons din dito. Diba? Kailangan mo na matapos ng sanding and everything bago i-paint. Bago ayusin yung kwarto. Diba? Kasi kung di sayang oras, sayang pera. Sayang lahat, diba?
Dapat tinatakpan din to. Kasi yung strainer pinapasukan ng hangin, diba? Yun ang problem. Ito naman yung pinaka hollowing ng second. Na paint na to, glossy. Ang tanong, kailan bang i-redo? Di ko alam. So, tingnan natin mangyayari after. Pero definitely kailangan i-retouch. Gawin ulit ito. Ito, ganito na sa baseboard. Hindi madulas eh. Dapat glossy kasi labas. Ito, mga to. Hindi glossy. So, maulit. Ito naman yung second na kwarto. Ito yun na kaya to. Ito yun na. Ang tanong, bakit isinara yung bintana rito? Bakit sinasara yung bintana dito? Tapos pinapasukan ng alikabok. O doon. Ito, na-varnish na ito. Ang tanong, kailangan i-second coat to, diba? Hindi ko alam. Pero ito definitely kailangan ayusin ng butas. Ito sa ano to, sa bookshop. Kailangan i-redo. Itong sa CR, di ko muna pinatamo, which is, hindi ko to pinagawa muna. Which is tama to. Dapat hindi ginagawa until matapos. Diba? So, ilang room na yung nangyari. Basically, madali. Repeat. Ito, ganito. Medyo magaspang. Ito, na-varnish ito. Pero may tulong yun. So, di ko alam anong gagawin dyan. So, balik ang tanong sa gumagawa.
Kulang ng smoothness eh. Gaspang. May iba, pwede na yung smooth. Yung gano'n ano eh. Depende yata sa painter. Ito ang kailangan gawin sa kwartong to. Kailangan ayusin tong safe. Buksan dapat to. So, ito kailangan idikit. Yung wiring kailangan maayos dito. Tapos, pagkatapos yan, kailangan i-repaint tong buong kwarto. Ito yung mga aircon na in-order namin. Mga open box aircon yan. Para mas mura. Siguro half the price natin. Ito naman yung mga ginagawa nila sa fencing. Di pa tapos to. Siguro mga 2-3 days more. Umabot na yung gawa nila hanggang dito. Itong part. So basically, wini-weldingan nila. Tinatanggal nila luma. Pinatanggal ng bagong bakal sa ilalim. Itong bakal. Kasi ang bulok na, no? Yung iba pinaputol. Yung ibang part ng buti na lang, ibang part ng fence, ayos pa. Yung ilalim lang kasi doon nag-iipon yung tubig eh. So, hanggang dito, ayan, kailangan gawin. Plus yung likuran. Yung likuran na portion, hindi nila magawa kasi may gumagawang bubong sa kabila. Kanina na, iniskipan muna nila. Ito sa itaas, pending plan, pero later part yan. So, ito, dito yung simula, yung pinaldingan nila. Yung pinalitan. So, ayan, may ilang panels na. Ito yung CR. CR sa driver na gawa na. Ito yung sa aircon naman. Kailangan mabutasan din. Di pa napalitan. Ito napalitan na.
Ito naman yung CR dito sa baba. Common CR para sa mga guests. Ginagawa bale. Itong kwarto, kailangan ayusin yung lahat ng curtain holder. Yung isa, dalawa, ito. Kaya palitan natin ng tiles na sira. Pagkatapos, i-repaint yung dapat i-repaint dito. Which is kailangan ko pang i-determine ano yun. And then makabit yung aircon ito. Ito, wala pang ginagawa sa kwarto nito. Maliban sa electrical lines. Ganun din to.